Merong isang tao na hospitalized siya, meron siyang medical problem na talagang 3 days na, medyo delikado na. What happened was, yung counselor natin pumunta ng hospital and then kinausap siya. Sabi sa kanya, pray tayo for your healing. But when I pray for you, pikit mo lang mata mo, if God shows you somebody, sabi mo sa akin. Nung pinagpipray siya, nakapikit yung may sakit, may nakikita siyang parang imahe ng isang person. Sinabi niya ngayon doon sa counselor namin na parang may nakikita akong tao nagpe-pray up na mahila ko sa sakit na to for 3 days na medyo lumulubha na. Isa po siyang tao na 20 to 25 years ko nang di nakikita sa probinsya. Sabi nung counselor, sino yung tao? Sinaktan niya nanay ko, so gumanti ako. By pinatanggal ko siya sa trabaho. Nung narinig nung counselor yon, sabi niya, alam mo, baka yung sakit mo ngayon na 3 araw na is because of 2 things. Number 1, unforgiveness, hindi mo pinatawad yung tao na to na 20 years ago sinaktan yung nanay mo. Tapos, number 2 point, gumanti ka. So, sabi ng counselor, you have to forgive, number 1. Number 2, you have to also ask forgiveness for taking vengeance. Alam mo, nung finorgive, next day, na-release siya sa hospital. As in. Pati yung mga doctors talagang, bakit ganon? Minsan, ang branch issue is the sakit. Is yung sakit. Pero yung root issue is meron ka pang hindi pinatawad na tao or meron kang ginantihan na tao dahil feeling mo justified. But vengeance creates an open door sometimes for spirits of sickness to enter your body. There are some articles na yung breast cancer, nirelate nila sa bitterness. So, maybe not all, but a good number of women diagnosed with breast cancer or other kinds of cancer, meron silang nakikita na common ground dun sa mga babae na ang daming tinatagong sama ng loob. There are also stress-induced allergies. So there's something about feeling nega in your body. Kahit sabihin mo, hindi, psychological lang yan. It can cause sickness na lalabas physically. So be careful din kung ano yung tinatago nyo sa loob.